sa oras na ito mga kaibigan ay gusto ko pong magbigay ng reaction video. Ito po'y video ng mga taga-iglesia ni Cristo na kung saan ay pinamamalian po nila yung sinabi ng ating kapatid na Eli na pagbabalik ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Ang ginamit na talata ng ating kapatid na Eli ay yung Tito 2:13 na ito naman ay pinamalian ng mga taga-iglesia ni Cristo, si Michael Sandoval at saka si Bobby, no? Ngayon, para makita natin kung paano nila pinamalian yung sinabi ng ating kapatid na Eli na mali daw yung pagkaunawa ang grupo ng kapatid na Eli. So narito po mga kaibigan, panoorin natin. Totoo po ba ang Iglesia ni Cristo, pag pumasok ka, iligtas ka na? Dahil ang Iglesia ni Cristo ang itinayo ng Panginoon. Alam mo kapatid na Joel, hindi pa naman kayo tao nung magtayo ng iglesia si Cristo eh. Yun. Dapat itanong natin kay Cristo, alin ba yung iglesyang itinayo? Yun ba ang iglesia nyo dito sa Pilipinas? Malayo. Yan. Bakit? Yung iglesia sa Biblia, ang paniwala nun si Cristo Diyos. Yun. Basahin natin ang 2:13 ng Tito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ay, maliwanag dun eh. Meron siyang may conclusion siya Yes. na si Jesucristo. Conclusive yung salita eh. Ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yon. Kaya si Kristo, na iglesyang totoo, siya ay Diyos. Kaya sa pahayag nito ni Mr. Soriano, yung Tito 2:13, yung... So maputol po muna natin mga kaibigan. So napakaganda po yung sagot ng ating kapatid na Eli doon po sa nagtanong na kung hindi ka daw papasok sa iglesia ni Cristo ay hindi ka na daw maliligtas sapagkat iglesia ni Cristo lamang po daw ang maliligtas na iglesia. So maliban sa iglesia ni Cristo wala na. Yun po kasi ang aral o doktrina ng mga iglesia ni Cristo mga kaibigan. Pero yung sagot po ng ating kapatid na Eli doon po sa nagtanong ay napakaganda. At tama naman mga kaibigan, yung talata na binasa ng ating kapatid na Eli doon po sa Tito 2:13 na kung saan ang hinihintay natin ang ating tagapagligtas na ang ating Panginoong Jesucristo. Pero para sa mga iglesia ni Cristo, mali daw po ito. Hindi daw po ito totoo at mali ang pagkaunawa ng ating kapatid na Eli doon po sa Tito 2:13. So, ano nga po ba ang batayan ng mga iglesia ni Cristo? Bakit nila sinabi na mali po yung sinabi ng ating kapatid na Eli o yung pagkaunawa ng ating kapatid na Eli doon sa talata? Pakinggan natin kung ano ang paliwanag ng mga iglesia ni Cristo. Mga salitang dakilang Diyos at tagapagligtas, kapwa tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Iisa raw ang tinutukoy. Reaksyon, kapatid na Bobby. Halatang-halata, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay na hindi po sinuring mabuti ni Soriano ang talatang yan. Sa talatang yan ay dalawa po ang tinutukoy. Iba po yung dakilang Diyos na tumutukoy sa iisang tunay na Diyos at iba rin po yung tagapagligtas na tumutukoy naman sa ating Panginoong Jesucristo. Pero Ayan, so para sa kanila, yung tinutukoy doon po sa Tito 2:13 na binasa ng ating kapatid na Eli, dalawa daw ang tinutukoy ng Apostol Pablo, ang dakilang Diyos na Ama at ang Panginoong Jesucristo. So tuloy natin. Tayong batayan na nakasalig sa talata ng Biblia sa sinasabi natin yan. Meron kapatid na Michael, dito po sa The New Testament Modern English by J.B. Phillips. Dito po sa ganito rin pong talata, ganito po ang ating mababasa. And while we live this life, we hope and wait for the glorious denouement of the great God and
Jesus Christ, our Savior. Halinaw, kapatid na Michael, at mga mahal taga-subaybay, na sa talatang ito ng Biblia, dalawa po ang tinutukoy, dalawa po ang subjects. Ang isa doon ay ang dakilang Diyos o the great God, at ang isa naman ay ang Savior Christ Jesus o ang ating Panginoong Hesus Kristo na tagapagligtas. Tandaan natin mga kaibigan, ang binasa po at binabasa namin ay ang nasa Tito 2.13. Kaya dun din sa Tito, sa ibang kapitulo naman, paano pinatunayan ni Apostol Pablo na iba yung tinutukoy na great God, dakilang Diyos, kaysa rin sa banggit na our Savior Jesus Christ o ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Napakahalaga ng tanong niya, kapatid na Michael, sa pagkatanda natin, ang sumulat dito ay si Apostol Pablo. Kaya kung sinasabi namin na ang tama ay dalawa po ang tinutukoy, ang dakilang Diyos at ang tagapagligtas na ang ating Panginoon sa Kristo, eh dapat alamin natin, yan ba talaga ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Opo, pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa pinanggalingang talata 1.4. Ganito ang ating mababasa. Kay Tito na ating tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Paliwanag po, dalawa po ang tinutukoy ni Apostol Pablo o sa ibang usapan dyan, dalawang subjects, hindi isang subject lang. Dalawa po, ang Panginoong Diyos na siyang Ama at ang tagapagligtas na siyang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya mga mahal namin sumusubaybay, tandaan po natin, kung ang ating Panginoon Hesus Kristo ang tinutukoy ng banggit na Diyos, dakilang Diyos, sa Tito 2.13, at doon naman sa binasa ngayon, ni kapatid na Bobby, sa Tito 1.4, ay ang Ama, magkakaroon po ng kontrahan o salungatan ang pahayag mismo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ba, kapatid na Papi, ay kulad ni Mr. Soriano na nagsasalubungan ng kanyang sariling pahayag? Hindi kapatid na Papi. Kailanman ay hindi ho ginawa ni Apostol Pablo yan. Kasi si Apostol Pablo, matino. Ayan. Pansinin po nyo, Ha? matino na mga harap. So, hindi daw katulad ni Apostol Pablo si kapatid na Eli dahil si Apostol Pablo daw ay matino. Matino. Hindi po katulad ng ating kapatid na Eli, siguro para sa kanila hindi matino. Kasi sabi niya si Apostol Pablo hindi katulad ni kapatid na Eli. Bakit? Si Apostol Pablo daw matino. So lumalabas para sa kanila si kapatid na Eli ay hindi matino. Wala tayong problema dyan. Kung hindi po matino para sa kanila, nasa kanila na po yun, no? Mga kaibigan. Kaya nga, alin pang pahayag ni Apostol Pablo ang nagpapatunay na hindi nga po ang Panginoon Kristo ang Diyos na kanyang tinutukoy doon sa Tito 2.13. Pakinggan po ninyo, dito po sa Efeso 1.3. Pahayag din po ito ni Apostol Pablo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Maliwanag po, iba po yung Diyos na Ama. Iba rin po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang Panginoong Hesus Kristo, ang kanya pong Diyos ay ang Ama. Kapatid naman, kaya nagkakaroon ng paniniwala ang grupo ni Mr. Soriano at ang iba pa na ginagamit yung Tito 2.13, kapatid na Papi, dahil doon sa banggit na dakilang Diyos at tagapagligtas. Hindi ba niya ang Panginoon Diyos? Yun ang Ama? Hindi ba siya ay tagapagligtas? Ano sagot natin? Talaga naman ang Panginoong Diyos ay tagapagligtas. Ito ay sasabihin nila. Tinatanggap pa na rin natin ang Ama bilang tagapagligtas. Tinatanggap din ba natin ang Panginoon Kristo tagapagligtas? Tagapagligtas din. Sabagat dapat din daw nating tanggapin na ang Panginoon Kristo Diyos sapagat ang Ama tagapagligtas, si Kristo tagapagligtas. Sabagat Diyos daw ang Panginoon Kristo. Reaksyon natin doon. Hindi lang nila nauunawaan kung paano po magliligtas ang Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo ang pahayag dito po sa Judas Tadeo 1.25. Ganito po ang ating mababasa. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristong Panginoon natin. Sa pagkatuwid, ang Panginoong Diyos
Diyos, talagang siya po'y tagapagligtas, pero magliligtas po siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kakasangkapanin po niya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoong Jesucristo, tagapagligtas din, kapatid na Michael. Kaya nagkakamali po ng pagkaunawa ang grupo ni Mr. Eliseo sa paggamit ng Tito 2:13. Teka muna, meron silang argumento, kapatid na Bobby, doon sa Tito 2:13 na binabanggit doon ay pagpapakita ng kaluwalhatian. Hindi daw ba ang Panginoon Diyos sa araw ng paghuhukom ay magpapakita ng kaluwalhatian? Saba, kulang yun, kapatid na Michael. Hindi lang ang ating Panginoong Diyos ang magpapakita ng kaluwalhatian sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kasama ang ating Panginoong Jesucristo at magpapakita rin ng kaluwalhatian. Makatwid, ang magpapakita ng kaluwalhatian ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama sa kanyang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang mababasa natin dito po sa Lucas 9:26. Sapagkat ang sino magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Kaya mali-mali, kapatid na Michael, na ang magpapakita lang daw ng kaluwalhatian ay ang Panginoong Diyos. Kaya na pagkamalan nila, si Kristo yun. Maliwanag po rito eh. Ang magpapakita po ng kaluwalhatian ay ang Ama o ang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama nga ang mga banal na anghel, kapatid na Michael. Ibig ba sabihin, din yung mga anghel na magpapakita ng kaluwalhatian sa araw ng paghuhukom? Talagang hindi Diyos. Kaya mali po na pagbatayan at hindi talaga mapagbabatayan ng Tito 2:13 para patunayan na di umano ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. So ayan po mga kaibigan, ang komento o tuligsa itong dalawang iglesia ni Kristo sa ating kapatid na Eli. Alam nyo mga kaibigan, kung titignan po natin, kung atin pong sisiyasatin, maganda po yung pagkapilipit po nila doon po sa mga talata mga kaibigan. Bakit po? Kasi napakalinaw po yung binasa ng ating kapatid na Eli na ang magpapakita ng kanyang kaluwalhatian ay ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pero para sa kanila ay pinamamalian po nila dahil ayon sa kanila mga kaibigan, sa kanilang paliwanag, ang tinutukoy daw ng Apostol Pablo dyan po sa Tito 2:13 ay dalawa daw. Dalawa. Yung Ama at ang Panginoong Jesucristo. Ayon po sa referensya na kanilang binabasa, mga kaibigan, doon po sa Efeso 1:3 na yung Efeso 1:3, gusto ko pong basahin po natin, yung Efeso 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. So dito, dalawa yung tinutukoy na Apostol Pablo. Hindi po tayo tutol. Pero doon po sa Tito 2:13, atin yung siya sa atin mga kaibigan, yung kanilang sinasabi tungkol po sa talatang ito. Ginamit pa nila yung talatang Judas na kung saan ang pagliligtas ng Ama ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo tutol doon, mga kababayan. Pero walang kinalaman po doon yung Tito 2:13. Bakit? Basahin natin yung Tito 2:13 na binasa ng ating kapatid na Eli at binasa din ng mga taga-iglesia ni Kristo na kanila pong pinapatunayan na yung talata na yon ay dalawa daw at hindi daw ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy na dakilang Diyos. Pero basahin natin siya sa atin mga kaibigan. Umpisahan po natin dito po sa verse 11.
Ganito ang sabi ng ating Apostol Pablo, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sino po yung napakita? Sino po yung inutusan ng Ama na nagpakita bilang biyaya ng Diyos sa ating para sa ating kaligtasan, mga kaibigan? Yan ay si Kristo. Si Kristo po yung biyaya ng Diyos na napakita sa mundo. Si Kristo, tuloy natin, na nagtuturo sa atin, alin? Si Kristo. Upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. 13. Na hintayin, alin? Yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Nahintayin yaong mapalad, sabi ni Apostol Pablo, na pag-asa at ang pagpapakita. Sino? Ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayon sa dalawa, yung Ama daw at ang ating Panginoong Jesucristo. Sino ba yung hinihintay natin? Sino ba yung hinihintay natin na pumunta sa langit at nangakong babalik siya at hihintayin natin? Di ba si Kristo lang, mga kaibigan? Kasi yung Ama, hindi naman natin hihintayin yun eh. Bakit? Ang susuguin ng Ama para kunin ang iglesia ay ang Panginoong Jesucristo, hindi kasama ang Ama. Hindi kasama ang Ama, mga kaibigan. Si Kristo lang po ang ating hinihintay mag-isa. Patutunayan natin yan mamaya, no? Ituloy natin sa verse 14. Na siyang, sino? Si Kristo. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Si Kristo ang tinutukoy upang tayo'y matubos niya sa lahat ng kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So maliwanag po, mga kaibigan, na si Kristo po bilang handog sa ating mga kasalanan, siya po yung nagtubos, siya po ang naging kabayaran sa ating kasalanan upang tayo'y maligtas. Mga kababayan, no? So siya po yung hinihintay natin na susuguin ng Ama. Hindi kasama ang Ama. Sa Filipos chapter 3, sa verse 20, ganito po ang ating mababasa. Si Apostol Pablo din ang nagsabi, no? Mga kaibigan, dito sa verse 20, sabi niya, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon, sa langit, mula doon, ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Sino ang hinihintay natin? Ang tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo. Siya yung hinihintay natin na susuguin ng Ama dito po sa lupa upang kunin ang mga ililigtas niya. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, hindi kasama ang Ama ayon sa pagkasabi ng dalawa na iglesia ni Kristo. Na sinasabi nila, hindi po tayo tutol yung kanilang sinasabi na iba yung Ama, iba yung anak. Yun nga ang ating ipinapangaral magkaiba Pero yung kanilang sinasabi na
ang Ama daw at ang Panginoong Jesucristo, sila daw yung ating hinihintay. Mali! Si Kristo lang, mga kaibigan. Kasi si Kristo po ang susuguin ng Ama. Mula sa langit, susuguin niya upang iligtas po tayo. No? Ngayon, kasi napakalinaw po sa talata eh. Ulitin yung basahin. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Nasa langit. Mula doon sa langit, ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. 21. Na siyang, si Kristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ayon sa paggawa, maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Isa lang po, mga kaibigan, ang babalik, si Kristo. Si Kristo. Dahil susuguin pa din ng Ama, si Kristo, mga kababayan. Ngayon, ang isa pang mali na kanilang pinilipit na talata, mga kaibigan, ay yung binasa po nila doon po sa Lucas Kapitulo 9 sa versikulo 26. Na kung hindi mo talaga papansinin, mga kaibigan, ay talagang mapapaniwala ka sa kanilang sinasabi. Iulit po natin yung kanilang sinabi doon po sa talata ng Lucas chapter 9 verse 26. Pakinggan yung maigi, mga kaibigan. Pansinin yung mabuti. Pansinin po ninyo, mga kaibigan. Makikita po ninyo kung paano nila pilipitin ito. Ito. Ang Panginoong Jesucristo, tagapagligtas din, kapatid na Michael. Kaya nagkakamali po ng pagkaunawa ang grupo ni Mr. Eliseo sa paggamit ng Tito 2:13. Teka muna, meron silang argumento, kapatid na Bobby, doon sa Tito 2:13 na binabanggit doon ay pagpapakita ng kaluwalhatian. Hindi daw ba ang Panginoon Diyos sa araw ng paghuhukom ay magpapakita ng kaluwalhatian? Kulang yun, kapatid na Michael. Hindi lang ang ating Panginoong Diyos ang magpapakita ng kaluwalhatian sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang ang ating Panginoong Diyos ang magpapakita ng kaluwalhatian sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kasama ang ating Panginoong Jesucristo at magpapakita rin ng kaluwalhatian. Makatwid, ang magpapakita ng kaluwalhatian ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama sa kanyang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mababasa natin dito po sa Lucas 9, sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kasama ang ating Panginoong Jesucristo at magpapakita rin ng kaluwalhatian. Makatwid, ang magpapakita ng kaluwalhatian ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama sa kanyang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po mababasa natin dito po. Yan. Para sa kanila, ang magpapakita sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo. Yan po ang kanilang sinabi. Iulit po natin. Ang kaluwalhatian sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kasama ang ating Panginoong Jesucristo at magpapakita rin ng kaluwalhatian. Makatwid, ang magpapakita ng kaluwalhatian ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama sa kanyang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po mababasa natin dito po sa Lucas 9:26. Sapagkat ang sino magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Kaya maling-mali, kapatid na Michael, na ang magpapakita lang daw ng kaluwalhatian ay ang Panginoong Diyos. Kaya na pagkamalan nila, si Kristo yun. Maliwanag po rito eh. Ang magpapakita po ng kaluwalhatian ay ang Ama o ang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama nga ang mga banal na anghel, kapatid na Michael. Ibig ba sabihin? Ayan po, mga kaibigan. No? So para sa kanila,
yung kanilang binasa ay ang magpapakita daw ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo at kaluwalhatian ng Ama. So dalawa sila, pati pa yung kaluwalhatian ng mga anghel. Pero titignan natin, basahin po natin mga kaibigan, no? Pinilipit po nila ayon po sa mga salin na kanilang binabasa. Dito po sa Lucas chapter 9, sa verse 26, sabi po dito mga kapatid, pakinggan po ninyong mabuti. Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin, sabi ni Kristo, at sa aking mga salita, ay ikahihiya siya ng anak ng tao. Pagparito niya, sino? Sino? Pagparito niya, sino? Si Kristo. Nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, paparito siya sa kanyang sariling kaluwalhatian at kaluwalhatian ng kanyang Ama. So, siya ang magpapakita ng kaluwalhatian ng Ama, mga kaibigan. Ulitin ko pakinggan ninyo mabuti. Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikahihiya siya ng anak ng tao. Pagparito niya, si Kristo, pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at kaluwalhatian ng Ama. So, si Kristo, mag-isa ang paparito, magpakita siya ng kanyang sariling kaluwalhatian at kaluwalhatian ng kanyang Ama. Dala-dala niya, mga kaibigan. Hindi po kasama ang Ama upang magpakita din ng kaluwalhatian ng Ama. Hindi. Si Kristo ang magpapakita ng kaluwalhatian ng kanyang Ama. Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikahihiya siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng kanyang Ama at ng mga banal na anghel. So ano ang katunayan natin na hindi po kasama ang Ama, kundi si Kristo lamang po ang susuguin ng Ama. Ang isa pa nating patunay, mga kaibigan, na talagang mag-isa lamang po ang ating Panginoong Jesucristo babalik, kasama ang kanyang mga anghel, na hindi po kasama ang Ama. Dahil ang Ama po ang tagapagsugo at susuguin niya ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Mateo chapter 24, sa verse 27, ganito ang sinasabi. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanuluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, ibig sabihin, mag-isa lang po siya, hindi kasama ang Ama. 29. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian, sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 30. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy magsisitanghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So walang kasama, so hindi po kasama ang Ama. Yung Lucas chapter 9 sa verse 26, mga kaibigan, mali po yung pagkaunawa ng mga taga-iglesia ni Kristo na kasama daw ang Ama. Magpapakita ng kaluwalhatian. Mali po, mga kababayan, kasi napakalinaw po, ulitin ko lamang pong basahin, sapagkat ang sino mang
magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikahiya siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Si Kristo po ang magpapakita, siya po yung pariritong sa kanyang sariling kaluwalhatian at kaluwalhatian ng kanyang Ama. Si Kristo po lang po yon. So dito mga kaibigan, kung hindi po natin talagang siya sa atin ng mabuti, yung binabasa na talata, itong mga nangangaral ng banal na kasulatan, mga kaibigan, kung makikinig lamang po tayo, madali lamang po tayong matangay. Pero kung atin pong siya sa atin at i-analyze talaga yung mga talata na binabasa po nila, makikita natin na hindi po, iba po yung kanilang sinasabi, mga kaibigan. Si Kristo lamang po ang susuguin ng Ama at wala ng iba. Siya po yung pariritong may dakilang kaluwalhatian, ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo, mga kaibigan. So maraming salamat po mga kapatid. Inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe dito po sa ating munting channel bilang suporta po ninyo sa aking channel, mga kaibigan. Hanggang sa muli po.